Kasalanan po ng mga botanteng Pilipino at politiko kung bakit paulit-ulit ang mga kaganapan dito sa ating bansa, patuloy na maraming mahirap, korupsyon at kung ano-ano pa. Pasintabi na po, ang mga botanteng Pilipino dito sa buong Pilipinas, kasama ang mga Pilipino sa abroad, ay hindi pa rin natuto na bumoto ng tama. Marami nang marunong pero marami pa ang hindi. Marami pa rin nagagamit at nagpapagamit sa mga politiko at political party. Kaya paulit-ulit ang kahirapan at pagsisisi after election. Ang mga politiko naman at political party ay patuloy din ang paggamit sa mga mahirap, gamit ang pera at kapangyarihan para sila ay magtagumpay. At dahil dyan sa aking pong personal na opinion at analysis sa mga nangyayari sa matagal ng panahong paulit-ulit nangyari sa ating bansa, yan ang dahilan kung bakit lagi tayong underdeveloped, third world country, kumpara sa mayamang mga bansa sa Europe, North at Central America, pati sa mga bansang kapitbahay natin like Japan at saka po ang Singapore. Malayong-malayo tayo. Kasi sa kanila, ang mga botante nilang mamamayan marunong pumili ng politiko at hindi sila nagpapagamit. Ang mga politiko sa kanila hindi rin nanggagamit kasi alam nila hindi pwedeng diktahan ng mga kanilang mga mamayan sa pagboto kung sino. Dito po sa atin, yan ang nangyayari. Ginagamit ng mga politiko ang kahirapan ng mga mamamayan. Ang mahirap naman nagpapagamit, yung iba sa maliit na halaga kapalit ng kanilang karangalan sa pagboto. Hanggat hindi po nagbabago ito, tandaan nyo, matatagalan, hindi ko rin alam kung kailan makaka-recover at uunlad ng tama na ayon sa prinsipyo ng bawat Pilipino ang bansang ito. Ang ugali ng Pilipino mareklamo pero kulang sa diskarte kung paano uunlad ang sarili. Ang mga Pilipino ay maraming hinaing pero pagdating ng eleksyon nakakalimutan ng problema, sinusuportahan yung utang na loob, kaibigan, kapalit pa ng iba ng salapi kung magkaano man. Yan po yung maling sistema. Kaya ulitin ko, pasintabi na po, mga botante rin Pilipino at politiko ang dahilan ng paulit-ulit na kahirapan, magulong sistema ng politika sa Pilipinas sa nangyayari before, during, kahit after election. Ngayon lang po 3 taon na si Pangulong Marcos patapos na yung kanyang term, hindi pa nakakasundo Marami pang ayaw tumanggap sa kanya hanggang ngayon. At yung mga nang-aagaw naman ng kapangyarihan sa kanila, alam naman natin kung anong layunin nila. Makabalik at maghawak ng pera at kapangyarihan at sila naman ang magpapasasa sa kanilang mga galaw. Ganun paulit-ulit So, sino ang may pagkukulang dito? Malakas ang ating mga batas, kulang ng implementation. Malakas ang boses at tinig ng taong bayan, pero mali ang sigaw at panawagan kasi hindi nasusunod. Pagdating ng eleksyon, nakatingin pa rin sa utang na loob, kaibigan, at kung ano-ano pa. Hindi po ganon ang tamang pagboto. Sa ibang mga bansa, itanong nyo sa inyong mga kamag-anak na OFW. Sa kanila, ang mga botante ay malayang-malaya, hindi pwedeng pakialaman ng politiko. At ang mga politiko talagang hindi sila pwedeng panghawakan ng mga botante. Hindi dito sa atin sa Pilipinas, malayo pang eleksyon, alam na ng politiko na mananalo siya. Kasi hawak na yung barangay, hawak na yung mga botante sa kanilang lugar. Ganong katindi sila. Sa ibang bansa, malayo pang eleksyon. Kahit malapit ng eleksyon, hindi nila alam kung paano mananalo. Kasi nga iba ang level ng botante at mamamayan sa kanila. Dito sa atin, malayo pa tayo makahabol. Nakakalungkot. So, yan po yung aking observation, opinion at analysis sa takbo ng sitwasyon. Kaya magiging paulit-ulit pa rin ang betrayal of public trust, graft in corruption, pang-aabuso sa kapangyarihan at sa pera ng bayan. Doon sa mga taong naniningil, nagpapayaman, nang-aabuso, pagkatapos pagkalooban ng kapangyarihan. Hindi po nawawala yan sa Pilipino. At kung kailan mawawala, hindi natin alam. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Napapag-usapan pa rin at hindi naman dapat itong mawala. Ito pong issue sa sabong, lalong tumitindi po ang problema.
Alam ko, hirap din ng mga otoridad na ma-identify kung sino talaga ang mastermind. Pero meron na silang suspect eh. Dapat kasuhan na nila yan. Dapat kasuhan na, tama na ang press release interview ng mga otoridad. Sobrang dami kasi na kailang mga interview at press release, kaya tuloy hindi mo na malaman kung anong paniniwalaan. Dapat ang gawin ng mga otoridad kung sino ang itinuturo at mayroong ebidensya, kasuhan na kaagad. Tapos tuloy pa rin ang investigasyon. Kung meron pang ibang suspect, kasuhan din. Hindi naman iisa ang nasa likod nito eh. Yung pagkawala ng 100 plus na sabongero, hindi isang tao lang gumawa nito. Di ba inamin na ni PNP Chief Torre, General Torre, hindi lang 15 pulis ang sangkot dyan. Madadagdagan pa. At alam ba nyo, ang lumabas doon sa report, mayroong pinakamataas na opisyal na Colonel. Colonel ang rango, may sangkot din po dyan sa sabong. Di ba? Ang lupit. Kaya kung sino yung mga sinasabing may kinalaman, kasuhan na. Tapos tuloy pa rin ang investigasyon para kung sino man po yung mga iba pang mababanggit, kasuhan pa rin. Kasi pag puro interview, press release, ang galaw ng mga nag-iimbestiga at mga otoridad, nagiging publicity na lang. Baka wala rin resulta ito. Kasi nakakagawa ng paraan ang mga pwedeng may kinalaman kung paano makakalusot. Dapat kasi biglaan yan eh. Ito yung testigo, ito yung ebidensya, ito na yung kaso. Dapat ganun. Eh ngayon, ang daming nangyayari. Kaya nakakagawa ng paraan, maaaring tumakas yung iba, maaaring gumawa ng diskarte kung paano patahimikan ng testigo. Ganyan po eh. Yan ang masamang epekto ng sobrang ingay. Hindi mo naman masisisi kami sa media kasi kami nag-i-interview at nagbabalita lang. Dapat yung mga otoridad, sila yung nagkukontrol. Hindi yung araw-araw ini-interview, nagsasalita, na ganito ang gagawin, ganito. Napapag-aralan ng suspect, napapag-aralan ng mastermind. Napapaikot nila kung paano sila makakalusot at pwede nga patahimikin pa yung posibleng mga testigo na may mga kinalaman. Katulad din si Boying Rimulya, sinabi ba naman meron daw may-ari ng pispan. Sa dami na may-ari ng pispan dun sa Taal. O di lahat sila suspect na ngayon kasi walang pinangalanan. At kung sino man yung talagang may kinalaman dun, makakapagtago na yun. Makakagawa ng paraan yun para makaiwas. Dapat yan, bago mo tukuyin kung sino at kung nasaan yung mga posibleng may kinalaman, mag-file ka na ng kaso. Kumpletuhin nyo ang ebidensya sa pamagitan po ng bago i-file ang kaso kaysa sa puro salita, kulang sa gawa. Kaya kayo natatakasan eh. Para si Harry Roque, kaya nga nakawala ka agad yan. Ang dami yung sinasabi. Hindi nyo dinala sa korte ang kaso o sa kanyo dinala nang wala na siya. Hindi na bumalik. Ngayon, nag-iingay pa. Anyway, huwag yung pamarisan yun. Yun ang isang abogadong hindi sumusunod sa batas. Masyado siyang takot sa kanyang sarili, baka guilty. Huwag natin pamarisan yun. Naging halimbawa lang na sinabi ngayon. So yun yung dapat maging wake-up call sa ating mga otoridad. Bawasan nyo ang dada. Ang bilisan nyo ay galaw at aksyon para kasuhan, dinadalhin sa korte ang issue. Due process pa rin, rule of law pa rin.